mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Sa video na ito, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang akin pong paghahabol or akin pong babalik sa isang dumalagang baboy ko dahil nga po sa nangyari kaninang umaga na akin pong pinatanggal ang lowest part sa kabilya sa pin na yan dahil akin pong pina-adjust from makitid na distance into medyo maluwag na distansya mula sa sahe guys. So ayan guys, ako po ay nagpapalit ng tsinilas kasi nga ginagawa ko naman po talaga yan kapag po ako ay pumapasok sa aking kulungan. Ayan, so papunta po ako sa akin pong mga fatteners. Yan po guys, ay akin pong tinatanggal or chinecheck ko ang isang rubber na pangharang sa butas sa pasungan or sa kainan. Meron kasing butas yan eh. So yan po ay akin pong inaayos sila, no? Ayan guys, oh. Ayan. Okay. So nilagay ko po ang rubber, yung chinilas na stopper, yung pangharang, yung pangharang sa tubig o sa butas na hindi labas ang wheat feeding, no? Na mula sa pasungan. So ayan guys, tinatanggal ko po ang alambre na nakabangot or nakatali dyan sa kawayan na yan. Yung division kasi guys na kawayan, yung pangharang sa gitna, ay akin pong pansamantalang nilipat dyan or binalik dyan para po hindi magkaroon ng problema yung pong isang guild ko at ang mga fatteners. Honestly guys, kanina nakapasok ang yung isang fattener ko, buti na lang hindi naman ginawa ng masama ng isang guild ko. Akala ko nga awayin niya, so hindi naman, no? Ayan, so akin pong tinatali ang PC or ang lubid dyan sa bandang giliran dahil nga po para automatic pagdating dyan ng isang guild ko, automatic papasok siya doon mismo sa looban. Ayan, ayan, so akin pong binuksan ang gate dyan sa likuran para insigida o diretso siyang pupunta sa looban pag siya po ay nakapasok. Ayan guys, ang starter feeds, akin pong pinakita sa inyo saglit, no? Yan po kasi ang aking guys, paon, kung sa Cebuano paon, no? Pamain sa akin pong baboy para medyo mabawasan guys ang akin pong pagpapasunod sa baboy. Dahil nga po, base lang sa aking karanasan, may kahirapan po talaga ang pagpapapasok sa isang baboy natin sa ating kulungan or pagpapasunod sa baboy natin kapag tayo ay naghahabulan. Ayan. So kailangan po meron tayong feeds na pinapakita sa kanila nang sa ganun ay sila po ay susunod sa atin, no? Every time na makita nila ang feeds. Ayan. So akin pong pinuputol ang alambre. Ayan. Habang akin pong tinatapik-tapik ang kanyang tangkugo o ang liugan, no? Yung kanyang liigan, no? So ganun po talaga ang buhay nag-alaga ng baboy, no? Kailangan nating gumagawa o gagawa ng paraan para po sa mga dapat nating gawin sa mga status na may problema man, ayusin natin, no? Ayan, sa kabila po ay akin din pong pinuputol ang alambre, no? Puputulin ko rin yan para mabilis pong mailabas ang baboy at upang din po sa ganun ay para hindi po ako mahirapan sa paglabas ng kawayan na yan. Pero honestly guys mabigat ng kawayan na yan dahil naulanan, no? Hindi ko kasi sinira yan. Tinambay ko lang sa labas, no? Sa gilid ng kulungan ko. Mabigat siya kasi may tubig sa loob. Napasokan ho ng tubig. Ayan. So akin pong slowly na binuksan yan. Ayan, inaayos ko po. Dito po malalaman ninyo mga viewers ang pagiging ni Dodong, pagiging backyard racer. Ito po ay isa sa mga or kabilang sa mga gawain ko bilang small backyard racer, no? Ayan, medyo hirap ako diyan guys kasi nga mabigat. Maraming tubig, daghag tubig guys ang sasulod sa kawayan, no? Maraming tubig. Ayan, lumabas na po ang aking isang gelt na yan. Namamayakpak po ang kanyang tiyan dahil sinadya ko pong wag muna siyang pakainin ng kanya pong tanghalian dahil para hindi siya mahirapang maglakad at para medyo mabilis din po siyang maipasok pabalik doon sa kanyang tirahan sa gestating or kanya pong farrowing pin. Ayan guys, pasensya na ho kayo sa akin kasi sa video na ito gusto ko lang pong magsasalita dahil para malaman po natin ang mga ginagawa ko dito. Ayan, kumakain siya guys ng dahon ng mangga. Actually guys, hindi pa ako nakapagwalis dyan. Daghag dahon nga laya sa langka, no? Maraming mga tuyong dahon sa langka.
Ayan. Okay? So siya po ay akin din pong pinapasunod, ngunit siya po ay ayaw sumunod sa akin. Talaga namang baboy na ito, oh. Ayan, oh. Tingnan mo guys, ha. Ayan, susunod yan. Tapos biglang bumalik. Yan, ha. Ayan, ayun. Di ba guys, bumalik? Bumalik, di ba? I'm just happy to share this video guys sa inyong lahat, no? Ayan, so ganyan po ang kanyang reaction. Okay, parang ayaw pa yatang pumasok sa dati niyang bahay, no? Okay? Ayan, so akin pong binibigay ang feeds na nasa pitcher pero ayaw niya. Babalik muna siya guys. Ganyan po ang buhay nagbababoy, no? Okay, sa akin pong status kasi sa backyard piggery, ganyan po talaga. Ayan, so hinaharangan ko po siya na hindi makapasok doon sa right side na way. Yung papasok sa may drinker kasi nga po, mahirap doon, walang walang labasan, no? Walang exit. Ayan, bumalik siya. Ayan. So, ganyan ang kanyang ginagawa. Ayan, atin lang pong pagbasdan, mga ka-farmers. Happy farming po, mga ka-farmers. Ayan, akin na po siyang nalalayan na lumiko doon sa kanan, pero ayaw niya pa rin. Come on. Ayan, talaga ng mga baboy nito, medyo may pagkadungol, guys, no? Okay? Ayan, lalabas ba kaya? May net po yan sa labas, nakaharang. Ayan, so kawawa naman yung baboy ko. Pero hinayaan ko lang siya. Beginners, hindi ko po pinupwersa ang baboy na itulak dito, itulak doon, hanggang makaramdam siya ng hindi magandang karamdaman. So, hindi po ganoon ang pagpapasunod sa baboy. Let the pig, na siya mismo ang dadaan or pupunta doon, papasok sa area niya. Ayan guys, takbo na, dikit, takbo, bilis. Ayan, takbo na, diretso. Yan guys, habol ko po, isarado ang gate, no? Na hindi siya harang. Ayun. Thank you Lord, nakapasok din sa wakas. Ayos, okay. Peace out everyone. Ayan. O, di ba? So, ganun po mga beginners, ang isa sa mga magandang gawin pag nagpapapasok tayo ng ating mga baboy, na? So, dapat meron tayong feeds. Dati kasi guys, nagawa ko, wala akong feeds na, ano bang tawag dito? Wala akong feeds na hinanda, no? Lalo na yung, na-remember ko yung nagbinta ako ng isang baboy noon sa may unahan banda ng bayan ng Patlongon. Sakop sa bayan ng Patlongon sa Antique. Ay nahirapan kami kasi nga po, pinasaan namin, binuhat namin, tinutulak namin para makalakad. So wala po kaming feed sa pagkain na binibigay sa kanya. So medyo nahirapan kami doon. Ngayon, sa video na ito, binabahagi ko po ang mga simpleng tip ni Dodong Villaran para sa mga beginners dyan, na pag tayo po ay nagpapapasok sa ating mga baboy, nor nagpapasunod sa ating mga baboy para pumasok sa kanyang area, ay maghanda ka po, beginners, ng pagkain niya. Ipakita mo lang sa kanya, susunod yan sa'yo. Parang siya guys, parang psychologically, parang makita niya, hahabulin ko to ang pagkain kasi gusto kong kainin to. Parang ganun ang konsepto. Ayan, so I'm just giving now the King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Ayan, para sa mga, para sa baboy ko na dumalaga. Then lipat ako sa fatteners. Sinasabay ko na po ang paglagay ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement dyan po sa wheat feeding ng ating pong fatteners para sabay-sabay na rin po ang pagbigay ko ng pagkain nila. Ayan. Ang isa guys, tumatayo, tingnan mo, talaga namang makukulit ng ating mga baboy, no? So, nais ko lang isingit ang mga nasalanta po or mga winalis ng ASC po sa inyong mga babuyan dyan. Si Dodong po Villaran ay hindi po masaya, no? Hindi po natutuwa sa mga nabalitaan ko, sa mga nakikita ko sa social media posting, no? Sa aking mga kahagrisers dyan, no? So talagang ganun ang buhay. Kaya pa man, si Dodong po Villaran ay sinisikap po na lang guys na magawa ang tama para po maiwasan na magkasakit po ang mga baboy. Alam ko po na lahat tayo ay pwedeng tamaan. Lahat ng ating mga baboy ay pwedeng tatamaan ng African Swine Fever. Kaya ako po ay nag-iingat na lang din ngayon, no? Pinagpatuloy ko na lang guys sa akin pong gawain, no? Ini-enjoy ko na lang. Patuloy pong pag-i-enjoy sa akin pong pag-aruga. Yung mga simpleng management ko po sa aking mga baboy. Sabihin man natin na, Kuya Dodong, ikaw ay backyard piggery lamang, no? Backyard racer, no? Sabihin man natin na gano'n. Yes, tama po mga ka-farmers. Pero honestly, ako po ay patuloy pong masaya, no? Sinisikap ko po na magiging okay ang aking mga baboy sa akin pong pang-pinubring management po dito sa aking backyard piggery. Inaamin ko po yan mga ka-farmers. Ayan, so kumakain na po sila. Then proceed ako ngayon sa kabilang area. So I'm just keeping yung labador na gamay, no? Yung labador na gamay at ang tabo na pula. So nag-add ako ng water.
Isa po yan sa mga ginagawa ko para masipot or masimot ang mga dumidikit na feed sa simento, sa pasungan ng baboy, ay akin pong nilalagyan po ng tubig para dumaloy doon sa looban at kanila pong mahigop. So, I'm now washing my hands, no? Naghugas ako ng kamay ko. Bago po tayo magtapos sa video na ito po ang reason kung bakit ko siya inilabas kaninang umaga at ngayon po ay binalik ko na siya. Ang unang reason ko po, ang kabilya sa bandang ibaba po ito ay inadjust ko, pinatanggal ko sa aking bayaw na nag-welding kanina. Kasi honestly po, itong kabilya na to, after ako nag-semento noon dito, dahil nga po sa history ng aking pampinubring babuyan, before, masyado pong hindi pantay or hindi maganda ang flooring. Kaya nagkaroon ako noon ng pag-aayos o konting renovation sa sahig. So, na-realize ko, after my renovation before, masyado pong makitid yung distance between the bakal na kabilya na to at ang sahig. So, iniisip ko, kapag po sakaling magkaroon ng mga biik po, kikitid po ang mga biik, no? I mean, sisikip sila dahil po dito. May chance ho kasi na dahil sa hindi sapat na space. Kasi ito, dati dito yan eh. Yan dito, masyadong masikip. So, kapag po ang mga biik, panahon halimbawa ng lactating stage, may chance po kasi na maiipit sila. Ngayon guys, ay ang distansya sa kabilya nito, mula dito hanggang sa sahig po ay, na siya guys, 1 foot or 12 inches. So, yan po ang pinagawa kong distance. Safe na po ang mga biik dito guys pag sakaling sila po ay kukuha ng gatas kay Mother Pig. Ang pangalawang reason ko po, ito ay pina-adjust ko rin po mga kababayan. Itong tubo na to, no? Atin pa nga po makikita guys, itong mga agi ng or mga daan ng grinder, no? Yan, pina-welding ko po kanina. Then after welding, pinahasa ko po. Yan, kasi po ito, dito rin to siya. So, masyadong makitid, hindi maganda ang space. Pag mga anak, halimbawa sa Mother Pig ko, yan, pag dito, baka masagi po ang biik, so magkakaroon ng problema. Kaya, ko na rin guys, pinabago ko na rin po itong size nito, no? I mean, yung distansya. So, ito po ay okay na yan guys. Yan po ay isa sa mga ginawa kong pagpasya ngayong desisyon. I mean, kung bakit ko pinaayos, no? Dahil habang hindi pa ho naglandi at hindi pa nagbubuntis at hindi pa nagkaroon ng mga biik, ginawan ko na po ng advance na action para hindi po magkakaproblema ang akin pong mga baboy sa aking backyard piggery. Nais ko lang pong i-disclaimer, ang pangyayaring ito na ginawa ko sa aking pin para sa baboy ay akin lamang pong pagpasya para po na hindi maipit ang kanya pong mga biik, panahon po na siya ay manganak at panahon po ng lactating stage. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. So maraming salamat po for watching this video. Subscribe and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers and peace out everyone.